Dati ay 2 stories ang baha, ngayon siguro hanggang tuhod na lang. Yung iba hindi na nabaha. Saan po ba yung hanggang talampakan yung sinasabi ho rito ni Bobo M? Ito, panoorin niyo po. Talampakan po buho yan, mga kabalitan. Kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, layunin ng sanctions na i-freeze ang anumang assets ni Akane at Seye na nasa jurisdiksyon ng Estados Unidos. Mawawalan din ng access ang 2 abogado sa financial system ng bansa. Pag-hire daw ng assassin. Napakalayo ho yung kanyang mga sinasabi dahil sa kanyang kalutangan. Parang protesta Jen. Oho. Galit na galit ang mga teacher. Ang gusto nga Parang sama ng panahon pala yan. mag-resign. Ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo. Dito kasi nakikita na parang natotolerate pa ang pagbabanta sa buhay. Danagat on Balita News Update. Alright, so ngayon po, ipapakita ho natin sa inyo mga kabitaan yung mga kasinungalingan ho ni Bungit. Ito po, may papakita ko sa inyo Panahon na para malaman talaga ito ng taong bayan dahil may isang vlogger ho na sinasabi ho dito mga kabalitaan na sila po ay, o si Bobo M, may marami na hong nagawa mga kabalitaan. Pero yung kanyang sinisurvey o pinagtatanungan ay hindi ho sumasang-ayon sa kanyang mga sagot rin sa kanyang pagtatanong at ito ay nakikipagdebate rin ho mga kabalitaan. At nagtrending ho ito nagtrending ho ito sa ating Facebook account mga kabalitaan, sa ating Facebook page. At panoorin nyo lang po yung nagtrending mga kabalitaan kung hindi pa ho kayo nakakapanood sa Danagan Balita Facebook page mga kabalitaan. Pero itong isa ipapakita ho natin sa inyo kung itong vlogger na ito ay talagang may alam po ba sa kanyang mga sinasabi. Binabara ho siya dito mga kabitaan ng mga kanyang pinagtatanungan kung kailangan ba daw na makonvict itong si Inday Sara Duterte mga kabalitaan. So unahin muna natin to. Panoorin muna natin to mga kabitaan. Tandaan nyo po bago po yung vlogger na yon. Tandaan nyo po, una, yung gold reserve po na nagkakahalaga ho ng 129 billion pesos mga kabalitaan. Pangalawa, ewan ko lang kung naibalik na ba ho yung 60 billion pesos na ipinag-utos ho ng Korte Suprema. Dahil po yung 89.9 billion pesos ay yun po ay parang naglaho lang parang bula mga kabalitaan. At heto pa po, meron ding GSIS 62.5 billion pesos. Kung matatandaan nyo po, yung anak nitong si Bobo M mga kabalitaan, anak ni Bobo M na si Cherise, at siya po yung author, siya po yung sponsor para ho mabudgetan, malagakan ho ng budget yung Maharlika Funds mga kabalitaan. Ang tanong kung saan na po ba ito? Magkano po bang inabot ng Maharlika Funds? 250 billion pesos lang naman mga kabalitaan. Nasaan na po ba? Dahil para daw ito sa infrastructure projects, sa ano pang mga bagay na may tulong sa ating bansa mga kabalitaan. Pero wala yata tayong nakikita at naririnig na itong budget na nagmula ho sa Maharlika Funds ay kanilang ginamit ho sa panahon ng kanyang ama ngayon mga kabalitaan. Baka ginamit ho na malagyan yung pera ho nila sa ang kanilang bank accounts. Baka siguro ganun kasi walang balita mga kabalitaan. Itong SSS Social Security na kung saan yung 62.5 billion pesos ay hindi na rin ho natin nahagilap mga kabalitaan. So napakadami, bilyon-bilyong halaga kumpara ho sa sinasabi nilang akusasyon laban kay VP Sara na ninustay ang 125 million pesos sa kanyang confidential fund mga kabalitaan. Pero wala pa rin hanggang ngayon, hindi mapapatunayan nila na nilustay ni Sara Duterte, kaya tagilido sila ngayon mga kabaitan. Kaya itong si Atras Abante,
mangiyak-ngiyak ni Sara Duterte na susuko na ho ito mga kabalitaan. Dahil alam niya sa sarili niya na mapapaya lang ho silang mga buaya sa sinasabing akusasyon laban kay Inday Sara Duterte. So ngayon, meron po hong land bank na 62.5 billion pesos. PDIC nagkakahalaga ho ng 17 billion pesos. Ang Marcos Confidential Fund, mga kabalitaan, kumpara sa confidential fund ni BP Sara, ay nagkakahalaga lamang ho ng 4.5 billion pesos, mga kabalitaan. Yung si Tatay Digong na mayroon ho siyang confidential fund, ngunit nagamit niya po. Nagamit niya po sa during pandemic, mga kabalitaan, yung 1 billion buwan-buwan hong ipinamimigay niya po sa, kung hindi ko nagkamali, sa isang hospital, sa General Hospital yata yun, mga kabalitaan. Buwan-buwan po yun, mga kabalitaan. Pero itong 4.5 billion pesos, wala ko tayong narinig o kahit liquidation man lang, mga kabalitaan, mula ho sa Pangulo para malaman ho natin talaga na ito ay nagamit. Saan po ba napunta yung 4.5 billion pesos? Ayon pa ni Gutesa, si Zaldico, na buwan-buwan ay gusto siya makakuha ng 1 billion pesos mula ho sa flood control projects, mga kabalitaan. Grabe, ang tindi, ang laki, buwan-buwan. Palakpakan natin, mga kabalitaan. Talagang ang talino talaga. Ito lang pala yung bubong matalino, sa nakawan ho sa pera ni Juan, mga kabalitaan. Matalino ho siya dahil meron ho siyang nabubulsa. Bobo ho siya dahil agad-agad ho itong nabuking, mga kabalitaan, kahit hindi pa ho tapos yung kanyang termino. So ngayon, itong flood control projects worth of 500 billion pesos na kung saan po ay ikinahiya ho tayo ng ilang mga dayuhan ho sa ibang bansa at parang ina-underestimate na at hindi na ho nire-respeto. Naging low moral na ho yung ating mga kababayan abroad dahil po sa kagagawan ng mga animal na ito, lalo na ho itong walang espiritu yata to. Hindi natatakot ng karma, mga kabaitaan, at basta mabusog lang at mabawi yung kanyang mga perang binawi ng gobyerno na ninanakaw ng kanilang ama, mga kabalitaan. At meron pa hong B-Loan for Health System in rural areas na nagkakalaga lamang ho ng 28.7 billion pesos. A total of 13,066 trillion pesos, mga kabalitaan. So ngayon, yung gusto ko kayong manood sa yung vlogger na bangagong, uguhing bangag vlogger ni Bobo M, nasa Facebook po, nag-trending po yun. Umabot yata ng 240,000 viewers, mga kabaitan. So, hindi pa po nakapag-subscribe ng Facebook page natin, mga kabaitan. The same lang po sa ating YouTube channel, ang Danagan Balita, mga kabalitaan. Now, dito tayo sa sinasabi ni Bobo M. Lahat ng mga sinasabi ho dito patungkol sa flood control projects ay lahat kasinungalingan ho ito, mga kabalitaan. Dahil, sabi niya po rito, pakinggan niyo po. Ay 2 stories ang baha. Ngayon, siguro hanggang tuhod na lang. Yung iba, hindi na nabaha. At ang isa pang bagay dyan ay mas mabilis na ang paglabas ng tubig. At kung dati mag-aantay ang tao ng 2-3 araw bago mawala yung baha, ngayon wala pang isang araw, wala na. Okay. So talagang kung hindi mo alam talagang pangyayari, mga kabaitan, masasabi mo talaga sa sarili na talaga si Bobo M ay gumagawa ho talaga ng hakbang. Gumagawa ng hakbang para mapigilan yung mga pagbaha sa National Capital Region, mga kabalitaan. Ngunit, yung mga sinasabi ho nito ay puro kasinungalingan at katarantaduhan lamang ho, mga kabalitaan. Alam niyo po ba kung ba't ko ba sinabing puro ito kasinungalingan? Alam niyo naman siguro, pero yung iba baka nalilito na ho. Ba't sinabi mo, Boss Dan, na kasinungalingan tong lahat? Parang totoo yatang sinasabi kasi humarap po siya sa television or sa social media. Ito, panoorin nun natin, mga kabaitan, kung totoo po ba yung sinasabi ng animal na to, kung na-antik na ito. Kung dati ay 2 stories ang baha, ngayon siguro hanggang tuhod na lang. Yung iba, hindi na nabaha.
At ang isa pang bagay dyan ay mas mabilis na ang paglabas ng tubig. At kung dati mag-aantay ang tao ng 2-3 araw bago mawala yung baha, ngayon wala pang isang araw wala na. Kung dati ay 2 stories ang baha, ngayon siguro hanggang tuhod na lang. Yung iba hindi na nabaha. Di ba? Grabe, matindi mga kabalitaan ang kasinungalingan. Ano bang sinasabi niya rito? Hanggang talampakan na lang, dati hanggang tuhod, mula tuhod, ngayon hanggang talampakan na lang ho. Tapos mula dibdib din mga kabalitaan. Kung makikita niyo po, totoo po ba yung sinasabi niya ho rito? Sa video pa lang ho ito ay nakabangka na ho mga kabalitaan itong mga rescuers ho natin. Saan po ba yung Saan po ba yung hanggang talampakan mga kabalitaan? Saan po ba yung hanggang talampakan yung sinasabi ho rito ni Bobo M? Ito, panoorin niyo po. Talampakan po buho yan mga kabalitaan. Siguro itong basketball na ring na ito, parang nasa 12 feet yata yung taas o yung haba nito or taas nito mga kabalitaan. Pero tingnan niyo po, abot hanggang liig na ng ring na ito mga itong poste ng ring na ito mga kabalitaan, yung basketball ring. So sasabihin ni Bobo M na hindi na binabaha at isang araw lang aabutin tapos suhupa na ho mga kabalitaan. Tama po ba yung sinasabi? Hindi ba tayo niloloko ng bangag na ito mga kabalitaan? Ngayon po, makinig muna tayo sa balita ho ng Net25 dahil nga po ito magandang balita to At kung makita nyo po mga kabalitaan yung Facebook natin, yung Facebook page, meron ho tayong bagong cover ho doon. At ako po'y nagagandahan ho sa cover mga kabalitaan dahil nga po inilabas ho natin dito na we will see you soon tatay. I am not a Filipino for nothing. So nagpalit na ho tayo ng Facebook cover dahil nga po ramdam na ho natin na bukas makalawa makakabalik ko si Tatay Digong Duterte. Alam nyo kung bakit po? Yung ICC judges, yung mga trabahante dyan sa ICC, nabubuhay lamang ho yan sila sa pamamagitan ho ng donasyon ng kanilang bawat miyembro ho ng mga bansang kanilang naloko mga kabalitaan. Lalo na ho tayo nung una. Marami na hong ibang bansa na tumiwalag na ho sa International Criminal Court dahil ginamit ho nila itong gatasan. Dahil ang bansang kanilang nasasakupan or miyembro, doon kinukuha ho yung sweldo ho nila mga kabalitaan. So unti-unti na hong nalagasan kumbaga. Now, mas lalo pa hong malagasan ho sila at mas lalo hong paparelisa yung operasyon ho ng ICC dahil sa bagong balita ho na matapos sinangsyunan ni President Donald Trump yung ilang judge na kung saan po ay inaabuso ho nila yung kapangyarihan at para bagang pinupolitika na or nagiging na sila sa isa mga politikong magbibigay ng pera sa kanila at yun ang kanilang gagawin ho na yun ang masusunod. So meron na hong bagong ipinalabas na babala at sanksyon ang Estados Unidos sa kanilang, if I'm not mistaken, parang presidente yata or tignan na lang ho natin mga kabitan, isang Japanese na hurado dyan sa International Criminal Court mga kabalitaan. Nagpataw ng sanctions ang Estados Unidos o parusa laban kay International Criminal Court o ICC President Tomoko Akane. Nakasama ring parusahan si Senegalese senior trial lawyer Abdoulaye Seye sa pinakabagong hakbang ng administrasyon ni Trump laban sa ICC. Ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, layunin ng sanctions na i-freeze ang anumang assets ni Akane at Seye na nasa jurisdiksyon ng Estados Unidos. Mawawalan din ng access ang 2 abogado sa financial system ng bansa. Samantala, tinawag ng Japanese Foreign Ministry na isang very unfortunate decision ang naging aksyon na yan ng Estados Unidos. Iginiit din ang tanggapan na matagal nang sinusuportahan ng Japan ng ICC bilang permanenteng hukuman na naglilitis sa mga mabibigat na krimen.
Mariinding kinondena ng ICC ang bagong sanctions at sinabing umabot na sa 13 opisyal ang napatawan ng US sanctions. Anila, isa itong direktang pag-atake sa kalayaan at integridad ng isang patas na institusyong hudisyal. So, klaro ho, kabadong-kabado na ho yung president pala ng International Criminal Court. Siya ngayon ay grounded na ho sa kanyang mga assets na gagalawin ho ito dahil gumawa na ho ng hakbang. Pinirmahan na ho yung kautusan na inilabas ho ng Estados Unidos ni President Donald Trump na sanctions itong ICC President mga kabalitaan. So ibig sabihin nito, unti-unti na ho silang napaparilisa mga kabalitaan. Dahil nga po sa ginagawa ho nilang pagtanggap ho ng suhol, kasi alam naman ho natin yung kanilang pagpapadala kay Tatay Digong Duterte hindi dumaan sa tamang proseso, walang kinausap na abogado nung ito'y hinold ho dyan sa kampo ho ng sa Port Bonifacio yata yun mga kabaitaan. Hindi siya pinayagan, pinahintulutan na makausap ng ang kanyang legal counsel, kundi ay binitbit ho sa apilitang ipinasakay sa isang eroplano diretso na ho sa Dahig, Netherlands mga kabalitaan. Wala hong nung unang preliminary hearing ho nila mga kabalitaan, di ba? Nagulat ho yung pumalit na hukom. Sabi na, bibigyan ko pa kayo ng sapat na oras para kumuha ng karagdagang ebidensya. Ba't wala ho tayong report na ganito, ganon? Di ba? So, paano ba gumalaw yung ICC? Alam naman ho natin, itong si Trilly Ling, talagang obsessed mga kabalitaan sa mga Duterte. Siguro nababaklaan to kay Pulong Duterte kasi hindi siya pinapansin, kaya tinitira niya po yung ama ni Congressman Pulong, si Tatay Digong, para siguro mapansin mga kabalitaan. Ngayon, gumamit to sila. Duda ko, at alam mo natin mga kabalitaan na yung pera na ho yun mga kabalitaan ay nagmula ho ito sa mga maletang tinatago, ninanakaw ni Zaldico, at ito talaga ay ipinundo para sa kanilang o para gamitin ito sa mga darating na mga panahon, pwede sa eleksyon, at itong target nilang si Tatay Digong mapalaya sa Pilipinas na idinala sa Dahig, Netherlands. Nagtagumpay ho sila dyan, at mga paggasta ho sa pera para sa pag-hire ho ng mga bangag at uhuging vlogger ho mga kabaitaan, dahil hindi nila kaya ang mga DDS vlogger na mabayaran. Kasi kami ho, hindi ho kami bayad ni numan sa mga kaalyado ho ni Tatay Digong Duterte. Yun po yung katotohanan. Kaya hindi kami takot na pagsabihan na kami bayad sa walang katapusan ho nilang sinasabing bayad yung mga DDS mula ho sa narco politicians mga kabaitaan at sa mga Duterte. Biglang lumabas yung naratibo na sila pala ang totoong binayaran or bayad ng mga vlogger na hinire ho mismo ni Bobo M at nitong si Tambuaya Romualdez mga kabalitaan. So tagilid na ho ngayon, at marahil bukas makalawa si Tatay Digong Duterte, magugulat na lang ho tayo na kumakaway na ho sa social media na welcome home Tatay Digong, at sasabihin ni Tatay Digong na I'm back. It's good to be back here in the Philippines. Tapos inis na inis at bubuisit na naman ho itong si Boy Dila, lalo na ho itong si Chihuahua, at lalo na rin ho itong si sino ba? Luistro at Dilimaw mga kabalitaan. Anyway, dito na ho tayo kay Auntie Claire, itong asong ulol ng Malacanang, sintunadong walang kwentang tagapagsalita ni Bobo M, na ang ginagawa lamang ho ay lagi hong nakasimangot at pag sumasagot sa mga katanungan, nabubuesit na ho ito mga kabalitaan. Ngayon, binira niya po kasi may nangyaring shooting incident doon sa Zamboanga, Ateneo de Zamboanga mga kabalitaan University. Imbes na pahupain yung katakot-takot na pamamaslang ng isang estudyante, ay nagiging gaslighter pa ho itong animal na ito mga kabalitaan. Sinusuga niya pa ho yung sitwasyon na marami hong natromang mga mag-aaral, mga guro,
dahil sa hindi inaasahang pangyayari na magawa ho sa isa nila hong mag-aaral ang karumal-dumal na pagpatay sa mga inosenteng biktima ho diyan sa naturang paaralan, mga kabalitaan. Ngayon, imbis na magpapaliwanag, gumagawa pa ho ng kwentong hindi ho kapanipaniwala at ikinagagalit ho ng karamihang guro sa buong bansa sa naging payago nito na tila bagay sinisipan niya yung mga guro na ito pa'y nagtuturo ho ng kawalang hiyaan, kawalang modo sa mga mag-aaral ho sa bawat paaralan sa ating bansa, mga kabalitaan. Hindi niya po inisip kasi nga walang isip. Basta importante makapagsalita, mayabang ho na siya ay siga-sigaan dyan sa Malacanang. Akala mo First Lady yung dating niya, mga kabalitaan. Pinunaho siya rito at hindi ho siya marunong gumalang. Ba't ko po ba sinabing di marunong gumalang? Dahil hindi ho siya humingi ng dispensa, apology or paumanhin man lang sa kanyang mga nasabi ho laban sa mga guro na nasaktan direkta ho sa kanyang walang kwentang mga paghalimbawa. At itong pasaring niya kay Sara Duterte, ibinahagi niya pa rin ho ito, mga kabaitaan. Pilit niyang idinidikit ho si VP Sara Duterte sa pamamagitan, mga kabaitaan, ng sinasabing pag-hire daw ng assassin. Napakalayo ho yung kanyang mga sinasabi dahil sa kanyang kalutangan, katangahan, kabubuhan at pagiging certified na asong ulol dyan sa Malacanang, mga kabalitaan. Ito, panoorin na natin itong si Sintunadong Aw-Aw Asong Ulol Castro dyan sa Malacanang, Na naging ugat ng malawakang, ano man tawag dyan? Opinyon. Parang protesta Jen. Oho. Galit na galit ang mga teacher. Ang gusto nga Parang sama ng panahon pala yan. mag-resign na si Nagpupuyos. Jose Claire Castro. May panawagan ng gano'n? Oo. Iba't ibang malalaking Mabigat. organisasyon ng mga guro ito, ha? Oo. Pakinggan nga po natin, balikan natin, ano ba yung sinabi kahapon May kinagalit ng na mga kinagalit ng mga teacher? Sige po. Isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school, kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At sana lang ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinyon ng iba nating mga kababayan. Dito kasi nakikita na parang natotolerate pa ang pagbabanta sa buhay. Pagkilala na may assassin at handang pumatay. Hindi po ito magandang ehemplo. So nakikita nyo po, napapanood, napapakinggan nyo yung kanyang naratibo patungkol ho sa shooting incident dyan sa Ateneo de Manila, Ateneo de Zamboanga University, mga kabalitaan. Pilit niya pong ipinagdidikit yung sitwasyon sa pagbanggit ni Sara Duterte na meron siya nakausap na assassin. Kung sakaling may mangyari sa kanya, ay ipagtanggol siya dito, ipaghiganti siya dito, mga kabalitaan. Ano po bang koneksyon sa usaping ito patungkol sa pangyayaring pamamaril? Alam niyo po, ito po yung masasabi ko dito Tama ho talaga si Inday Sara Duterte, mga kabalitaan, na kailangan niya po ng confidential fund, mga kabalitaan, nung time na siya ay bilang secretary ho ng Department of Education, mga kabalitaan. Dahil nung time na meron hong confi fund na sinasabi nilang nilustay daw
paano ho nila masasabi ni Lustay? At paano rin ipagsabi ni Sara Duterte na ito yung mga ginagawa nila? Kaya nga, Confi Fund, mga kabalitaan, ginamit ho ito para i-surveillance po yung kanilang mga A1 information na natatanggap para hindi magkaroon ho ng malaking sakuna o malaking problema gaya na ho sa mga pangyayaring ito na wala na ho si VP Sara Duterte bilang sekretary ho ng Department of Education, mga kabalitaan. Ano nangyari ho ngayon? Hindi na ho na-monitor. Sino pa ba yung mag-monitor na wala naman hong budget mula sa confidential fund? Samantalang si Sara Duterte, never ho natin narinig na sa panahon niya po bilang Secretary ng Department of Education na nagkakaroon ng barilan, gulo sa paralan, at kung ano-ano pang nakakagimbal na mga pangyayari sa panahon na ito sa mga mag-aaral ho, sa mga nabanggit na mga paaralan na kung saan ay merong hindi magandang nangyari sa kanila, mga kabalitaan. So ngayon, anong nangyari? Ano bang measure na gawin ho dito ng Malacanang para hindi ho ito mangyari sa susunod? Yun sana dapat ang iniisip po nila. Hindi yung manisi ka dito, manisi ka doon. Sinisisi mo na yung mga taong inosenteng wala namang kaalam-alam at walang kinalaman sa pangyayaring ito. Lalo na po yung mga guro natin na talagang nasaktan ho sa mga sinasabi ho nitong walang hiya, walang kwenta, walang modo. Itong walang modo talaga, literal to na walang modong tagapagsalita ni Bobo mga kabalitaan. Siguro maniwala pa ako na kung siya ay magtuturo ho sa isang universidad ay talagang mahahawaan ho sa pang-uugali ho nito. Sabi ko nga sa inyo, itong babaeng to, tingnan nyo po pag nagsalita, pag may nagtanong ho sa kanya, facial expression pa lang ho, hudas na ho, mga kabalitaan. Nagiging suspect na ho ito kahit wala pa pong krimen na ginawa sa kanyang buhay, mga kabalitaan. Itutuloy natin yung saga ng mamamaya. Ayan dyan. Dalawang bagay ang binigyan niya ng sabi, ang binanggit ni Nung Jen. bandang huli, gusto niya magpasaring sa pangalawang pangulo. Yun ang kanya sanang pinupuntirya. Pero doon sa bandang grave una threats kasi... yun di ba? Oo. Yung una ay tungkol, kasi ang sabi niya, ang isa sa nakikitang solusyon, ibig sabihin may problema, di ba? Tama. Ang problema, yung karahasan sa eskwelahan. Oo. Anong solusyon? Ay yun daw mga teacher, ay wag magturo ng Ito to sinabi niyo. Sige, banggitin mo. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo. Ay anong magiging damdamin mo kung ikaw ang teacher na narinig mo yan? Ako mula grade 1 hanggang grade 6. Aywan ko, wala akong teacher na natatandaan ko na nagturo sa akin ng kawalang modo. Jen, ang lesson natin ngayon, tuturuan kitang ng paano maging walang modo, ha? Punta ka rito. May ganun ba? Hindi, dati nga meron pa tayong yung tawag doon, di ba, part ng clearance mo, yung good moral and right conduct. Parang may natin. Good moral character. Oo, mga ganun eh. Oo. At maging sa mga susunod na pag-aaral, aywan ko. Kung saan nakuha ni Ante. Meron ba kayang teacher, halimbawa si Ante na nagturo ng gano'n? O kaya may nalaman siyang teacher, totoo ba yun? Teacher na nagtuturo daw po sa kanilang estudyante kung papaano maging walang modo. Ayun. Lalong-lalo na sa mga nakatatanda or sa mga ibang tao. Di ba? Ay, ikaw, di ba, pag narinig mo yan kagad ang papasok sa isip mo. Lalo na kung ikaw ay teacher na pagod, kulang ang sahod, Aywan ko. madaming ginagawa. Sa hinagap ko, sabi ko nga, sa hinagap, siguro ng mga teacher na nakikinig ngayon sa atin, may pagkakataon kaya sa kanilang buhay bilang isang maestro, dumating kaya kahit saglit lang sa pagkakataon na habang sila nagtuturo na, ang ngayon dapat wala muna kayong modo. Huwag kayong gagalang Lahat na matatanda dito, lapas tanganin ninyo Nako po. May ganun kaya? Wala nga ganon. Kaya kapag kaya narinig ng teacher, tapos titingnan natin ano ba ang kalagayan ng mga teacher sa Pilipinas, maintindihan mo na magagalit talaga sila di ba? Pero doon sa punto natin, balikan natin. Sunod kasi yung karahasan,
Kung sa ganun na naging kanyang konklusyon, na maril sa Tacloban, etc., hanggang sa nangyari nga kahapon, hindi ko maisip kung paanong pumunta sa ganung konklusyon. Hindi, para ang sinasabi niya, kasi may mga teacher na ang natututunan ng mga bata ay pagiging walang modo. Dahil sinabi niya yun dun sa insidente na may pamaril, ang isipin mo, kaya ba nainganyo mamaril yung mga bata ay dahil sa teacher? Hindi ba ganun ang magiging... Ganun ang magiging konklusyon mo doon. Hindi talaga mapipigil ng mga teacher na magagalit o sasamaan loob sa kanila sa pahayag na ito. Tingnan natin ang mga naging reaksyon nila dyan, ha? At hindi pangkaraniwang ito, tagapagsalita ng Pangulo ito. Samantalang kahapon kasi narinig ko yung magalang at mula nga sa puso, di ba? Taus-pusong pakikiramay ang ipinarating ng Pangulong Bongbong doon sa mga nasangkot sa insidente na yung kahapon sa Tama. Zamboanga. Dapat huminto na siya doon. Kasi Ayun, nung sana. ano po ba mga solusyon dito? Nag-imbento siya dyan ng mga solusyon. ganon. Nagsariling kalooban nga. Yun, ang masakit. Lumagpas kesa doon sa nasusulat. Napahayag ng Pangulong Bongbong Marcos. Naku po, mabigat. Napakasama nga noon, ha? Oho. Ang unang pumuna dito, yung mga grupong Alliance of Concerned Teacher dyan ACT. Oo. Ano yan? Mga militanting grupo yan. At saka yung ACT-CIS, yung... Ay, di naman. Yung party list group yan. party list group. Tulpo, tsaka Oo, yung mga teacher din. Makikita mo, walang grupo ng teacher na sumang-ayon kay Claire Castro. Baka naman may sumang-ayong PTA. PTA kaya? Wala din. Oo. Wala din ba? Parents Teacher Association? Wala. Yung kalipunan ng mga may-ari ng eskwelahan? Hindi din. Hindi rin ba? Ay baka naman sinang-ayunan nito ni DepEd Secretary Sani Angara. Wala, tahimik si Secretary Sani. Oo. At saka hindi sa sang-ayunan yan. Ano? Ganun ba? Kasi yung bandang huli, yun, doon mararamdaman mo na gusto niyang ilihis yung naratibo na para bagang ano yung sinabi, naalala kong bigla yung sinabi ni NBI Director, yung pagpagabanta, meron daw yung klase yung natatransfer na ano yung paliwanag na? Nung pinatago sa sa pagdinig sa Senado, yun daw paggabanta na yon ay parang nagkakaroon ng, meron siyang terminong ginamit Kinetic. Kinetic force. Nagkakaroon daw ng kinetic force yung mga banta na yon, Nelson. Oo nga. Bago tayo pumunta ron, yun nga ang una. Ayan. Anyway, baka naman binawi niya ngayon, Nelson. Sasabihin niya, pasensya na po, nagkamali ako ng salita Baka Pasensya na. yan, siguro dalalan ng bugso ng damdamin, Kaya etc. hindi ko talaga inisip masyado Oo. Iba ho yung tinutukoy ko. Iba ang, pasensya na. Iba ang kasi kung ganun ako, yun ang sasabihin ko, Nelson. Dapat lang, oo. Baka naman bumawi ngayon. Pakinggan natin. Ngayon. Kasi di ba, press con uli. Oo, Tinanong siya, ano pong reaksyon nyo doon sa napakaraming teacher nagagalit sa inyo Yan. Anong sabi? Sige nga, panoorin natin. Ngayon na ito. Ngayon hapon. Ano na ang bawi ni Auntie Claire? Sige nga, nanindigan ba o bumawi na? At gusto kong ipaliwanag kung saan maaaring nanggaling yung sama ng loob nila. Dahil never po ako nanisi ng guro. Maliwanag po yung sinabi natin kahapon. So sa mga nagdaramdam, ito po ang maliwanag na, ito po ang aking ipinaliwanag sa inyo para po maibsan yung inyong sama ng loob kung meron man po. Kasi dapat ilagay lang po natin sa tamang konteksto yung nangyari. Alam nyo guys, kaya ho tayo hindi uusad, hindi lalago yung bansa ho natin kasi yung administrasyong ito hindi marunong tumanggap ho ng kamalian mga kabalitaan. Pinagpipilitan ho yung kanilang naratibong mali ho sa paningin ng mamamayang Pilipino. Hindi ho nila pinapakinggan yung taong bayan Kung ano yung sinasabi nila, yun na po yun. Kahit marami hong nasasagasaan, maraming nasasaktan, ay hindi ho ito binabawi yung mga kabitaan dahil yun po ang kanilang paniniwala. Sa simpleng pakiusap, kung kayo ba hihingi ng dispensa, hindi nga makakapagsalita ng dispensa, umiiwas pa at ayaw talagang bigkasin yung salitang pasensya na po sa aking pagkakamali dahil aso lamang ho ako.
tao lamang ho ako. Kaya sana maintindihan nyo. Mali po yung pagkakabigkas ko. Pero hindi po yun ang ibig ko pong sabihin. Ganun sana kasimple. Di ba? Para maibsan ho ng sama ng loob yung ating mga guro. Hindi lang po guro, mag-aaral at yung mga parents ho ng ating mga kabataan, mga kabalitaan. So no apologies, Yusek. Ivan, sorry for the word. Ayoko magkaroon ng additional na pang-iintriga dito. Dahil, muli, gusto kong linawin, naiintindihan ko po kung saan nanggagaling yung mga guro, at wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang po natin kung gaano kalaki yung kanilang role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. Okay. So ang mali ko kasi niya dito mga kabitan, direkta niya po kasing sinasabi. Hindi ko ito marunong, kumbaga, ano lang sana, di ba? Palubag loob. Sana kayo ring mga mga guro sa inyong mga mag-aaral, aral ho nyo to para hindi na ho mangyari itong kaguluhang ito dahil hindi ho natin alam kung ano talaga ang sitwasyon sa loob ng paaralan bago ho nangyari ang insidenteng ito. Sana naman po na hindi ho hahantong na maturuan ho sila ng hindi magandang asal. Ganun sana mga kabalitaan. Hindi yung kasi may mga guro rin na nagtuturo sa mga mag-aaral ng mga walang modo. Tama po ba ho yun mga kabalitaan? Yung ganong naratibo. So, paninisi na po yun mga kabalitaan. Kasi pinipinpoint nyo agad eh. Direkta nyo pong pagkakasabi na merong magtuturo o merong mga guro or teacher na nagtuturo ho ng maling asal para ho sa mga estudyante na gumawa ng hindi ho maganda sa kapwa estudyante at sa kanilang guro, mga kabalitaan. Kaya kung gusto niyo po ang ating video presentation sa mga oras na ito, huwag kalimutan po, tuloy-tuloy lamang sa panonood, enjoy po kayo, mag-comment ho kayo at i-like ho ang video ito. At the same time po, mag-subscribe sa ating YouTube channel at Facebook page, mga kabalitaan. Sa ating pagbabalik para po sa mga karagdagan pang impormasyon, balitaan, at komprehensibong paglalahad ng makatotohanang impormasyon. Dito lang po yan sa Danagan Balita, mo komentaryo, mo latiko. To God be the glory, mo chup chup. Peace out.